Magandang hapon po. Nandito ngayon tayo sa opisina ng The Word of God Foundation of the Sleeping Marlica Incorporated. Ano po? Hindi nga ako kumukuntang tulpo kasi ayaw ko ma-TV. Magandang hapon po. Nandito ngayon tayo sa opisina ng The Word of God Foundation of the Sleeping Marlica Incorporated. At mayroon tayong interviewin tungkol magmimembro siya ng Sleeping Marlica. Taga saan po kayo? Peña Francia. Peña Francia, Antipolo. Bakit naman po kayo magmimembro ng Sleeping Marlica? Gusto ko lang. Ano-anong gusto mo magmembro? Okay, dito sa amin kasi kapag magmimembro, nagkakaroon ng investigation kami. Kasi kailangan totoo yung ating sinasabi. Kasi ang ano natin una, The Word of God, the Foundation of Knowledge Sleeping Marlica Incorporated. Magtatanong ako sa inyong religion. Anong religion nyo? Catholic. Yung mister mo? Catholic. Ano ibig sabihin ng Katoliko? Ilan ang edad mo na? 47. Ilang anak nyo? Siyam? Dadagdagan ko hindi na. Okay. Ngayon, ang lipi, ibig sabihin ng tribo. Okay. Ang Maharlika is sa mga pangalan ng bansa natin noon yun. Nung hindi pa tayo sinakop ng Spain, isa sa mga kinikilala na Maharlika, yung bansa natin. Kaya ang gusto nga ng Presidente Rodrigo Roa Duterte, kailangan palitan. Hindi naman niya napalitan. Okay. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng Katoliko. Hindi po eh. Yan ang problema nga dito sa ating bansa. Ngayon, sino naman sinasamba mo na pangalan? Si Jesus. Si Jesus, Jesu Cristo. Okay. Jesus Christ, ganon. Ano ba yung Pilipino? Hindi. Jesus Christ? Hindi. Na? Parang hindi. Pero yung sinasamba mo. Ganito na lang. Si maraming Katoliko na naligaw, sumasamba sa hindi totoong pangalan. Nakalagay po sa Biblia, pangalan ng Jesus. Okay. Ngayon, bininta tayo ng $20 million ng Spain sa Amerika, naging Jesus Christ. Tanong ulit, Pilipino siya? Hindi. Jesus? Pilipino? Hindi. Hindi yata. Hindi yata, hindi ko sure. Okay. Amerikano? Hindi. Revolto niya, Amerikano. Hindi, revolto, iba naman yun. Pag pinag-uusapan natin, pangalan kung taga saan siya. Di ba pinanganak siya sa Israel? Oo. Anong totoong pangalan sa Israel? Pangalan ng ano po? Doon siya pinanganak doon siya pinanganak hindi naman dito sa... Jesus Christ. Ang Jesus Christ nga, English nga yun Ang Jesus dito, Jesus o Jesus, dito sa atin, Jesus. Ipinanganak siya sa Israel. Tanungin kita, ano totoong pangalan sa Israel? Jesus Christ. Sabihin ko na sa inyo, dito wala pang kalating oras. Malalaman mo ang totoong pangalan.
Napakatagal na nabutan tayong 500 years, hindi na ituro ng lahat ng Kristiyano sa Pilipinas yung totoo na pangalan niya sa bansang Israel. Yan. Kaya, ligaw na ligaw eh. Ang mga Katoliko Romano, 1521, nang dumating si Magellan dito, may kasama mga pare. Di ba, nag-aral tayo, tinuturo sa school yun eh. 1521, dumating daw doon sa, sa Bisaya. Ngayon hanggang dumating nga doon sa Masaw Island yun. Tinawag Limasawa ngayon. Doon napunta si, si Magellan kasama Romano Katoliko. Yung Romano Katoliko na yan, sila ang naging kaaway ni Lapu-Lapu. Yung mga ninuno natin, sila nagpapatay noon ng panahon ng Kastila dito. O ngayon, yung reliyon mo, sino nagpapatay sa mga ninuno natin? Kastila. O Kastila. Nandyan ka sa reliyon na yan eh. O ngayon, gusto mong umalis sa reliyon na yan. Kaya kami, umalis kami sa reliyon na yan. Una, tinuruan kami noon ni Jesucristo Jesus Christ, hindi naman siya Pilipino, hindi naman siya Amerikano, Israelita siya. Nalaman namin totoong pangalan. Kaya umalis kami dyan sa reliyon na yan. Kasi sila ang kaaway ng mga bayani. Nila Andres Bonifacio, 8 lugar nakipaglaban sa Spain. Kaya nagkaroon tayo ng 8 sinag sa bandera ng Pilipinas. 8 lugar nakipaglaban sa Spain. Hanggang pinapatay nila si Dr. Jose Rizal. Hanggang sinakop tayo. Pinangalan ng Pilipinas yung ating bansa, pangalan ng hari ng Spain, si King Philip. Tayo matagal na naging alipin. 500 years na noong 2021. Marso 16. Kasi pumunta sila dito ng Marso 1521. Ngayon, nalaman mo ang totoo. Ang pangalan niya sa Israel, Yahushua. Yeah. Tapos yung ama, Yahwa. Kaya kayo Bisaya, huwag kayo magsalita Pistiyawa. Kasi yung Yahwa, pangalan ng ama yun. Yung Yahushua, yung pangalan sa Israel. Ni isang Kristiyano, walang pumasa ng aral sa ating bansa. Bakit? Puro sila Jesus, puro Jesus Christ. Translation lang po yan sa Biblia. Diyan tayo, nalinlang. Walang nagsabi kasi hindi naman sila yung nasa hula sa ating bansa. Ang hula sa Biblia yung nasa Pahayag chapter 5 verse 10, Revelation chapter 5 verse 10, Apocalypse chapter 5 verse 10, yung nasa hula. Yung sinabi sa Pahayag chapter 5 verse 10, ginawa niya tayong isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Kaya hindi po kayo nagkamali na umanib sa amin. Kaya ang programa natin, balik tribo, balik kultura, nakipag-ugnayan tayo sa Palasyo ni Malacanang, diyan sa NCIP, sa DILG, sa ating mga Checho chairman, hanggang sa ating munisipyo, at saka sa ating governors, kay congressman. Ngayon, nagkaroon tayong 13 council. Magmula Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, 10, 11, 12, 13. Kaya mayroon tayong tinatawag 13 council. At nagkaroon tayo ng indigenous tribal priest. Ibig sabihin, naging pari tayo, hindi kagustuhan ng Kristiyano. Kagustuhan ng amang batala. Di ba? Wala pang kalating oras, alam mo ng pangalan. Pero mailan na edad nyo ngayon? Ngayon, 47. Ngayon nyo nalaman ng katotohanan, nasa inyo po yun. Kung kayo aanib sa amin, hindi namin pinipilit. Saan ka sa Bisaya? Davao. Nandyan nakalagay sa nakalagay dyan sa ating listahan, ang Davao mayroong tribes. Kaya ang ating mahal na Vice President Sara Duterte, nagsuot siya ng sa tribo. Kasi alam nila yung tribes eh. Kaya ngayon, parami tayo, balik tribo, balik kultura. Ngayon, magmimembro po kayo, hindi? Salamat naman.
At least din dyan, meron tayong saksi. Kung naka-live yan, saksi yan. Yung nanonood. Wala itong wala ditong lokohan. Magsabi tayo ng katotohanan kasi yun ang hinahanap ng tao. Napakatagal ng hinahanap ng tao. Pupunta sa isang reliyon, pupunta sa isa. Nagtanggal lang naman ng rebolto. Kristiyano rin siya. Jesus Christ pa rin ang sinasamba nila. Jesus Christ po translation lang po nakalagay sa Biblia. Hindi totoong pangalan yun. 100% sinasabi ko na po yun. Kung sino man bumabanggit magmula ngayon Jesus Christ, Isu Kristo, mag-isip-isip na po kayong mga mangangaral sa ating bansa. Handa ako magpa-imbestiga. Handa rin ako mag-imbestiga. Kasi the Word of God no expiration date. The foundation no expiration date. Liping Marlica no expiration date. Nagkaroon tinatawag EPRA customary law. Yan ay batas ng tribo po yan, indigenous people. Kaya tayo ngayon, magmula Region 1, Region 13, may mga tribo po yan. Kapag nalaman ng mga tao, ang Liping Marlica pala bumalik sa tribo, yun ang mangyayari po, naganap sila ng totoo. Yun po yun. Salamat naman ngayon, wala pang kalating oras, nalaman nyo ang katotohanan. Marami kayong matutunan dito. Mayroong batas ang Biblia. Mayroon naman tayong pwedeng mamili. Ganun lang po. Maraming salamat po doon sa nanonood, nakasaksi ng interview natin. All religion is under investigation. Kaya tinatag natin yung Universal Investigation Office Operation Tulong. Pwede tayong tulungan, pwede tayong tumulong sa katotohanan. Marami pong salamat.